hamak at walang daratal. Kahit anong uri mga paghihirap sa tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ay kamaparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukan sila magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan may mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyan mababangis. Ang sabi ng Diyos, akin niligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y pikinalinin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pagkinggan, aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking niligtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko ng ating palaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit hasanaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at rikdan ang kanilang kasamaan. Biringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan. Ito ang mga salita ng Diyos.
Sa Diyos ang lahat ng papuri mula noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na nasa langit, buhay at pinakamakapangyarihan sa lahat. Aming Amang Yahweh El Shaddai, Ikaw ang mabuting Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Papuri at pasasalamat ay marapat lamang ialay sa banal mong pangalan, O Diyos, sapagkat tunay na napakabuti mo sa aming mga buhay. Purihin at pasalamatan ka sa biyaya ng araw na ito na iyong itinakda upang minsan pa sa dakong ito, O Diyos, kami sama-samang magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. 41 taon, O Diyos, na kami pinagpala mo. Naglakbay patungo, Panginoon, sa iyong pangako sa amin. Maraming salamat po. At minsan pa sa aming pagdulog sa panalangin aming hiling, kami patuloy mong samahan at pangunahan. Yamang wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Patuloy na pagpalain, Panginoon, ang iyong banal na gawain. Patuloy na pagpalain, O Diyos, ang mga awitin,
ang mga patotoo. Gayon din, Panginoon, ang pagbasa ng mabuting balita, O Diyos, iyong pagpalain si Brother Rene M. Velarde. At higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo po ang aming minamahal na punong lingkod na patuloy mong kinasangkapan at naging daluyan, O Diyos, ng iyong mabuting balita. Minsan pa, aming hiling ang patuloy mong paggamit sa Kanya upang maging daluyan, O Diyos, na mga salita mong mahimala. Patuloy mo siyang pagpalain at patuloy, Panginoon, na sundan, O Diyos, ang mabuting balita ng mga tanda, himala at pagpapala. Sa iyong mga kamay, patuloy naming pinagkakatiwala ang gawain at aming inaangkin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus ang katagumpayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Live din guys ha. Live yan sa YouTube. Daling araw na yan. Madaling araw na yan. Oras na ba? 4:37. Mag-alas 5 na live. Overnight. Purihin ng Diyos. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our healing message for this morning is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 22 verses 15 to 22. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians
friends. Teacher, they said, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, knowing their evil intent, said, you hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose portrait is this? And whose inscription? Caesar's, they replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Glory to God, glory to Christ Jesus. Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinanginginian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumungis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Si Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila ng marinig ito at sila'y umalis. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Patayin na po natin ang ating mga kandila at awitin natin ang To God be the glory.
prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, kadaliyo, matuwid, maraman, wagas na pag-ibig, malala, mayaman, maginhawa at natutunan. Happy and prosperous now. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman. Happy and prosperous now. Thank God I am blessed. Happy and prosperous now. Ganyan lang.
Good morning, Yahweh and Sidai. Good morning sa lahat sa buong mundo. Happy birthday, Brother Mike. Happy 41st anniversary sa atin, sa lahat sa buong mundo. Ako po ay si Loretta Paras Ponsalan,
of New York Chapter, USA. Nagpapasalamat po ako kasi ngayong araw nito, blessed na blessed po ako dahil unexpected po ang pagdating ko dito. Pero dahil sa kalooban ng Panginoon ay nangyari pong ngayon ay nandito ako sa inyong harapan. I started to join the El Shaddai Prayer Partners Foundation here in the Philippines in the year of 1986. From then on, I keep on attending the chapter with my kids. And when year 2001 came, we decided to go to United States as tourists in order to visit my grandmother, my mother-in-law, who was sick by the time. I was with my husband and my daughters, but they were only given like 3 weeks. So we stayed 2 weeks in New York, and the remaining 1 week, we had to spend it in California. On our way to California, we had to drive to the house of my friend in San Francisco. And while my sister-in-law in Salinas are downstairs waiting for us to pick up, dumating naman yung barbero ni Brother Mike sa San Francisco. Ang tanong niya, kailan pa kami? Sabi namin, 2 weeks ago. Pero sabi ng friend ko, pauwi na sila kasi dala-dala namin ang mga luggage namin. Pinatransfer namin ang flight namin from New York to California. Sabi niya, bakit naman kayo uuwi? Samantalang sandali pa lang kayo dito. Bakit hindi kayo mag-extend sa immigration, nandyan lang, sabi niya. So, ang ginawa namin, kumuha nga kaming application doon sa immigration for extension. And then, once na I reached the house of my sister-in-law, in-overnight kong i-fill up ang form at kinabukasan, we made it to prioritize. Once the extended form is posted in the post office at natatakan yan, automatic daw, extended na kami. Kaya ayun, pero nung may dumating na sulat na ang fee na binigay namin is over, so we have to go back to New York to fix it. So while we were in New York, we found out that there was one employer who owns 7 supermarket chains, and he needs an accountant. My husband applied, so he was accepted until he was petitioned, and we got a green card until citizenship. From then on, we keep on going to New York chapter for attending the gawain. At sumapit ang year 2020 at dumating ang COVID. Nakapaniginip ako one night on March 30, 2020, ang God the Father ay nagsalita sa wikang Pilipino. Ang sabi niya, sukdulan na ang aking galit. Pinadala ko ang aking mga sakramento pero hindi niyo binigyang halaga. Akala ba ninyo nagpapakasal kayo ng iyong mga anak? Pero kayo ng mga magulang ay hindi kasal, hindi ko tatanggapin yan. Sukdulan na ang aking galit. Nagla-lockdown kayo pero hindi kayo nagsisisi. Hanggat ang lahat ng mga tao mula sa simula hanggang wakas ng mundo ay hindi magsisisi at magbalik at
lahat ng kanyang mga masasamang gawin at magbalik ng sa ay hindi ko wawakasan ang salot sa buong daigdig. Natapos na ang kanyang sinabi, pero nang umangat ang ulo ko, nakita ko, nakasulat, how can I get back to you? Natapos na po yun, yung napanaginip ko. Pero hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, dahil nung ma-realize ko yung panaginip ko, parang hindi, yung papawid ako, hindi ko mawari ang pakiramdam ko masaya, pero natatakot ako. Ang ginawa namin, kinontak namin ang spiritual director ng New York. Sabi niya, huwag ka nang mag-worry, ako na bahala. After 3 days, hindi ako makatulog. Kinontak ko ang mga kamag-anak ko sa Pampanga, pero, sabi wala naman daw nangyayari. Nagpa-relay ako kay Brother Mike sa isang disciples about the Holy Word of God. At nang ma-receive niya, napansin ko, nag-mention ng Holy Word of God. So, nakatulog na ako na. Yeah, marami pong salamat sa inyong lahat. To God be the glory. Together to give our hearts as one. We need our Father's presence with us. It is good to lift the name of the Lord our God. It's right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Each and every morning, tell His great love and all His grace and mercy and all that He has done. Who can match His kindness and who can count His words? Let our praise continue to give Him glory and glory. It is good to lift the name of the Lord our God. It's right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us. Mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It's right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us. Mercy we can never contain. Peace and power and strength to the Savior, Jesus, worthy of all praise. Oh, glory, honor, peace and power.
straight to our Savior, Jesus, worthy of the praise. To lift the name of the Lord our God is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It's right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us. His mercy we can never contain. It is right to give Him thanks and praise. Right to give Him thanks and praise. Hallelujah! Praise and thank you, Lord. Ano Yahweh Shaddai. Mapagpalang umaga po sa inyo, mga kapatid, sa ubasan ni Yahweh Shaddai. Lalong-lalo na po sa ating punong lingkod na si Brother Mike C. Velarde at sa kanyang 10 mahal sa buhay. Glory, hallelujah. Binabati ko po kayo ng 41st year anniversary po. Glory. Ako po si Sister Sandria Aratea ng Abu Dhabi chapter, isang SBW po ng choir sa Abu Dhabi. Ako po isang buhay na patotoo. Noong 1994, nakilala ko po si Yahweh El Shaddai sa pamamagitan po ng radio ng aming kapitbahay. At narinig ko po ang mabuting balita. Ang sinabi po doon ay tungkol po sa himala. Ang himalang iyon ay sabi ng preacher, walang imposible po sa kanya, humingi po kayo at ito ay mangyayari sa iyong buhay. Ng oras po na iyon, ang bunso kong anak ay may sakit at kailangan po siya operahan. Ako'y natakot dahil maliit pa po siya. Kaya po, ng oras na iyon, ako'y sumunod at inawak ko po sa radio ang aking kamay at sumunod po at nanalangin at hiniling na pagalingin ang aking anak without operation po. At yun, nangyari po yun. Kaya ang sabi ko, hahanapin ko yung gawain ni Yahweh El Shaddai. Subalit hindi ko po pinapangako na palagi po akong dadalo dahil maliliit pa po ang aking anak. Pero nang nasumpungan ko po ang gawain sa Luneta Grandstand po, ay hindi ko po malaman kung anong na aking nararamdaman. Nang narinig ko po ang mga awiting makalangit at para akong binubuhusan ng malamig or mainit. Kaya po, mula noon, narinig ko po ang mga salita ng Diyos, na ang mga aral ni Brother Mike na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. At tunay po na buhay ang salita niya at nangyari po sa aking buhay. Oh Lord God, hindi ko po alam na parati na po ako dumadalo sa gawain ni Yahweh El Shaddai tuwing Sabado po. At ako'y nagpapasalamat sa Kanya, subalit nagkaroon din po ng maraming pagsubok at nakarating po ako sa bansang UAE. At doon ko rin po hinanap ang gawain ni Yahweh El Shaddai sa Abu Dhabi chapter. At ako'y naglingkod. Nagkaroon po ako ng pagsubok, maraming pagsubok din po, nawalan po ako ng visa po, 3 taon. Subalit hindi ako pinabayaan na Diyos dahil tunay siyang tapat. At ako'y kanyang iniligtas sa bansang UAE. Nagkaroon po ako uli ng visa sa Himala din po sa tulong ni Yahweh El Shaddai. At hindi lang po yun, isang umaga po, dadalo po sana ako sa diocese sa Dubai na hindi po ako makabangon dahil sa sobrang sakit ng aking katawan po at hindi po ako, wala po akong malapitan kundi ang mga kapatiran sa Abu Dhabi chapter at humingi ng tulong.
Ang sabi ko po ay tulungan niyo ako dahil ako lang po nag-isa at wala po ako that time pera na hawak po. Kaya po, mabuti na lang po at meron doon mission disciple at pinarating kay Brother Mike ang nangyari sa akin at sino po ba ako nga bang lingkod lamang po na para pansinin ni Brother Mike. Subalit ako'y kanyang tinulungan dahil nagkaroon pa ako ng diagnose ng doktor doon na breast cancer metastasis. Hallelujah, glory to God. Hindi po tao ang may gawa noon, kundi si Yahweh Shaddai, dahil ako isang tapat na lingkod. At ako'y binabalik ko sa kanyang papurit pasalamat lamang, O Lord God. Nang araw na iyon po, ako'y kanyang tinulungan po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Brother Mike, Belarde. At ang mga pagsubok po na iyon, ay aking napagdagumpayan po at ako'y kanyang pinagaling sa himala po na without surgery po dahil pinanghawakan ko po ang salita ng Diyos na aking natutunan dito sa gawain ni Yahweh Shaddai. Kaya pinagmamalaki ko po ang gawain ito. Hindi ko po kinahihiya sa buong mundo. Ang gawain ni Yahweh Shaddai ay tunay. At dito ko po lahat natutunan ang hindi ko po alam na mga salita ng Diyos. Natutunan ko po dahil sa gawain ni Yahweh Shaddai. Glory, hallelujah, purihin ang Diyos. Dakila ka, O Diyos, binabalik ko sa iyo ang papurit, pasalamat sa iyo lamang, Yahweh El Shaddai. Glory to God in the highest. Hallelujah, hallelujah. Just the time I feel that I've been caught in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's come, and all my worldly wandering just melt into His love. Oh, I want to know you more, deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me, cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you.
when my daily deeds ordinarily lose life and soul, my heart begins to bleed sensitivity to His call. I've run the race, but set my pace and face a shattered soul. The gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know you more, deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. And I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Hallelujah! Praise the Lord! Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw din po sa ating servant leader, Brother Mike Velarde, Sister Belen, Dr. Franklin Velarde, Brother Rene Velarde, Sister Sherry Velarde, and our assistant servant leader, Michael Velarde. Ako po si Trixie Joy Ann Husi mula sa El Shaddai, Victoria, British Columbia, Canada. At gusto ko pong magbahagi kung paano kumilos ang Diyos sa aking buhay. Nagmahal, nasaktan, at nawala. Nasa isang long-term relationship po ako. 10 years, long-term na, ay long distance pa. Dumating po ako sa point ng buhay ko na akala ko ay ayos na ang lahat. 10 taon po kaming magkarelasyon ng aking dating boyfriend. Isang relasyong inakala kong panghabang buhay na. Habang binubuo ko ang mga pangarap naming dalawa, nagtatrabaho po ako noon ng 2 hanggang 3 trabaho para sa amin sa Canada. Binigay ko po ang lahat, ang aking pagmamahal, ang aking tiwala, kahit po ang aking pangarap. Pero sa huli ay naiwan po akong wasak at parang gumuho ang aking mundo. Dumating po ako sa punto na gusto ko nang kitilin ang sarili kong buhay. Hindi ko na po nakikilala noon ang aking sarili. I was so lost in that relationship that when it ended, parang nawala na rin ako. Doon ko po na-realize I knew love, but I didn't really know the one who is love. Mas inuna ko ang taong mahal ko kaysa sa Diyos na lumikha sa akin. Pero gaya ng sinabi sa kanta, that's when the breeze begins to blow, I know, the Spirit call. Sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko na tinatawag ako ni Lord pabalik sa Kanya.
ginamit niya ang sitwasyon sa buhay ko para ipaalala na higit pa sa anong bagay dito sa mundo. I was full of questions. Sabi ko, Lord, nagsisilbi naman ako sa iyo, bakit hinayaan mo ito? Pero sa gitna ng kawalan, narinig ko ang tinig ng Diyos, hindi galit kundi puno ng pag-ibig. At sinabi niya sa aking anak, I want you to know me more. Doon po nagsimula ang tunay na journey ko. Hindi lamang para makamove on ako, kundi para mapalapit sa Kanya. Sa biyaya po ng Diyos, nagsimula akong bumalik sa Kanyang presensya. Mas naging aktibo po ako sa pananalangin, sa intercessory ministry. Mas lumalim po ang pagkilala ko sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa umaga, sa gabi at kahit sa mga panahong ako lamang ay mag-isa. At muling nagsayaw para sa Kanya sa liturgical ministry at nagtamburin pa rin at nag-EMC po sa kapanahunan. At doon ko rin po ginawa ang isang tipan ko sa Panginoon na sabi ko ay, Lord, I want to know you more. Heal me, restore me, make me whole, and if you will allow me to love again, let it be someone who draw me closer to you. Dumating po si Christopher, isang kaibigan sa gawain, kapanalangin at worshiper. Hindi siya dumating agad, pero dumating po siya sa tamang oras. He didn't come to fix me. He walked with me as we both kept our eyes on the Lord. Noong nakaraang taon po sa El Shaddai anniversary sa Canada, nanalangin po ako na, Lord, if it's your will, grant me my permanent residency and let me return to Luneta and attend your yearly El Shaddai anniversary. At tinugon niya ang lahat ng iyon. Lumabas po nung nakaraang taon ng aking permanent residency. Nakauwi ako ng Pilipinas at naka-attend ng 40th anniversary ni El Shaddai. Lord, kung si Chris po ang sabi ko, ipinanalangin ko nung last year, kung siya po ang tamang tao, kung pirmahin mo, bigyan mo ng lalaking hindi lang ako mamahalin, kundi makakasama ko sa paglilingkod sa iyo. Truly indeed, kay buti po ng Diyos, sinagot niya po ang aking dasal. At ngayon lamang pong June ng taong ito ay ikinasal po kami. Ngayon po, mag-asawa na kami at sabay kaming naglilingkod sa Canada El Shaddai chapter. At masasabi kong hindi lang ako naka-recover. Ako po ay ginawang bago ng Diyos. From heartbreak to healing. From pain to purpose. And now, from servants to husband and wife, kami po ay sabay na naglilingkod. At ngayon ay naririto po ako, hindi dahil ako'y matatag, kundi dahil ang Diyos ay tapat. Mula sa isang pusong wasak, ginawa po niya akong buo. Mula sa pusong nawalan, binigyan po niya ako ng panibagong simula. Mga kapatid, hindi ko po ito kinaya sa sarili kong lakas. Kung ako lang, matagal na po akong bumitaw. Pero napatunayan ko po na kapag ang Diyos ang humawak ng puso mong wasak, siya rin ang bubuo nito ng mas maganda kaysa dati. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. To God be the glory.
Let it be easy to thee. And should I get any friend, let it go to God for thee. It's God, He has sent me. It's God, He has sent me. It's God, Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Happy 41st anniversary po sa ating lahat at sa buong mundo. Ganun din po, happy 41st anniversary and happy and blessed birthday po sa ating punong lingkod, Brother Mike. And ganun din po, happy anniversary po, Sis Belen, at kay Kong Michael po, at sa buong Velarde family. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin para ipagsigawan at ipagpatotoo po ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai sa aming mag-asawa at sa aming pamilya. Kami po, ako po pala si Brother Jeff Prado, at kasama ko po ang napakaganda ko pong sister wife, si Sis Mary Ann Prado. Kami po ay taga El Shaddai Singapore chapter. Maraming po salamat sa pagkakataon dahil talagang napakabuti ng ating Diyos sa amin. Talagang grabe ang ating Panginoon. Grabe siya magmahal. Hanggang ngayon po, hindi namin ma-imagine ang mga bagay na natanggap namin at patuloy na tinatanggap namin sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Noon po kasi, nandito ako sa Pilipinas, lumaki po ako sa Quiapo, at lumaki po ako sa bangketa. Nagtitinda po ako sa Recto as a sidewalk vendor po. Paminsan-minsan, ako naman po ay nagtatakatakboy. Alam niyo naman po siguro yun, no? Sumasabit sa jeepney, naglalako ng sigarilyo. Ayan, at sumasabit pala ako sa G-Liner. No? Sa G-Liner. Malayo-layong biyahe. Ayun, napakabuti ng Panginoon. Bagamat ganun po ang buhay namin noong mga panahon na iyon, ay hindi po kami pinabayaan ni Yahweh El Shaddai. Nagkaroon po ako ng magandang trabaho dito sa Pilipinas, bagamat hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. At kalaunan po ay pinagtagpo kami ng aking sister wife. No? At nagkaroon po kami ng magandang pamilya at dinala po kami ni Yahweh El Shaddai sa Singapore. Nagkaroon po ako ng magandang opportunity doon. Bagamat ganun din po, hindi po rin po ako nakapagtapos ng pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi man po ako nakapagtapos dito, pero pinagtapos po ako doon ng ating Yahweh El Shaddai sa Singapore. With honors po, purihin ng Panginoon. At ganun din po, talagang God has prepared everything for us to be ready po na magsilbi at magpagamit sa Kanya. Nung tinawag niya po kami, alam po ng Panginoon na ready na kami magsilbi sa ating Yahweh El Shaddai. 1 taon pa lamang po
nagsisilbi kami sa Panginoon. Binigyan niya na po kami ng sarili naming tahanan doon sa Singapore. At noong pong 25th anniversary po sa Singapore, sinabi po ng punong lingkod, isulat niyo po ang 25 prayer request niyo. Sabi namin mag-asawa, total, binigyan na tayo ng Panginoon ng bahay dito sa Singapore. Ano naman ang gagawin natin? Nag-agree kami na isulat namin, sasakyan. Hindi malabong mangyari yun, walang posible sa ating Panginoon. Nag-agree kami na isulat namin, sinulat namin talaga, parehas kami, brand new car. 25th anniversary po yun, September 25. Kinabukasan po ay 26th birthday ko po. Kinabukasan po, nanalo po kami ng sasakyan. Purihin ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. Hindi nga lang po, kulang lamang po yung prayer request ko. Dapat pala kasama yung lisensya. Nung dumating po yung sasakyan, hindi po ako marunong magmaneho. Kaya ilang buwan po bago ko po nag-aral po ako doon magmaneho at ilang buwan po ay nagamit na namin ang sasakyan. First car po namin ay napakagandang sasakyan po, Continental car po yun. At napakarami pa pong blessing na patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon. Kasalukuyan po, ginagamit po kami mag-asawa sa gawain ni El Shaddai. Ako po ay kasalukuyang leader po ng gospel choir doon sa Singapore chapter. At ang kasama ko naman po, ang aking asawa po, ay ginagamit din po as leader ng mga katikista at children ministry po, Panginoon. Hindi po namin deserve ito. As despite of all, despite of what we have done in the past, talagang napakabuti ng ating Panginoon. And for that, to God be the glory. Hallelujah. Praise God.
Ihayak sa buong mundo! Sigaw! Masaya at masaya. Talagang pinagpala. Ihayak sa buong mundo! Glory to God! Instant pa! Sa buong mundo! Praise the Lord! Masagan at masaya. Malaya matatag at mabunga. Buhay mo yan ka po. Buhay mo ay ihatog at siya isang mali. Naganay ng papuri at ang kabuhay mali. Ang buhay mo ay lagabo at magpapalay. Iyayak sa buong mundo. Pangyarihan pangalan El Shaddai. El Shaddai. Halika, bahagi sa lahat. Halibig ang ang buhay mo iyato. Ang buhay mo ay iyato at kaya isang mali. Pagkakay ng papuri at nagkaway mali. Ang susi, ihayag ang mundo na pangyarihan. Mga anak, sigat! Sigat! Shaddai, halina't ibahagi sa lahat. Pag-ibig niya sa buong mundo. Ihayag sa ibahagi sa lahat. Halina't ibahagi sa lahat. Praise the Lord, worthy of all praise. Sing to the Lord, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, sing to the Lord of the earth.
Sing to the Lord of the earth. Praise His name. Proclaim His salvation day after day. Glory to God! Great is the Lord! Mga kapatid, announce po ang inyong Huwag natin iiwan ang ating mga basura.